ate. Halina kayo. Bakit mo kami pinatawag, ate? So, pinatawag ko kayo dito kasi gusto ko kayong kausapin about sa magiging mana natin since wala na si Papa. Eh, ba't ay tayo lang? Ba't wala si Mama? Gusto ko nga muna kayong kausapin kung paano ba kayo na sa akin mapuntang mas malaking mana. Bakit sa'yo ang pinakamalaking mana ay parehas-parehas naman tayong anak? Hindi ako papayag, ate. Ako din. Kung ganito lang din naman, hintayin natin ang desisyon ni Mama. Wala kang karapatan para magsalita ng ganyan. Hindi mo alam sakripisyo ko sa pamilyang to. Wala kang respeto! Wala na ako, ate. Jay? Bakit po, ma? Gusto kitang kausapin tungkol sa inyo na yung ama ng share na liberta. Buo na po ba ang iyong desisyon? Oo, anak, dahil alam ko na kaya mong gampanan ang responsibilidad ng iyong ama. Paano po sila, ate? Kakausapin ko na lang ulit kayo ng Paano po pag tumutol sila? wala silang magagawa sa desisyon ko, anak. Go. Total, nandito na kayong lahat. Napagdesisyonan ko na kung kanino ko ibibigay ang mana. At ibibigay ko ito sa inyong kapatid na si Jay. Bakit sa kanya? Ako naman ang panganay. Dahil mas kaya niyang gampanan ng mga responsibilidad na iniwan na yung ama. Bakit ba ganun? Lagi na lang kaming inutusan ng aming nanay. Lagi na lang pinapaboran yung isa. Kami na lang ba lagi inutusan? Kaya kami ganun. Lagi na lang talaga. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Ay, ito pala si Kid! Tingnan. Luso muna tayo. Ano si Kid lang? Ayun na yung sagot ko. Mali siya? Ikaw ba yung nanay na kaibigan ko? Si Jules? Ako nga, bakit? Ang hinahanap ko kasi siya eh. Andito siya sa loob. Tara, pasok tayo. Andito ba yung paborito kong anak? Anak, meron ka pa lang pasalubong sa'yo. May regalo ako sa'yo. Basta, pawis na pawis ka. Ano ba yan? Ito nga pala yung surprise ako sa'yo, anak. May regalo ako sa'yo. Gusto mo ba, anak? Opo. Sige. Uy, Tol, kumusta? Ano, sama ka sa amin? Saan tayo? Iin mo kami doon ngayon. Hindi masaya ba dyan? Oo naman, Tara. mga tayo, Tol. Lagi ko na to, Tol. Uy, Tol. Uy, ikaw pala yan. Diyan ka pala. Si Jules pala, tropa. Uy, tol. Nice. Wala pa. May nakalimutan na ako, tol. Oh, balik ka? Sige, tol. Oh, sige, sige. Punta ka lang dyan, tol. Uy, pre. Uy, pagod ka. Nakita ko kasi kita, ano mo doon, kapatid, iniinom. Saan? Doon, pre. Saan mo daw ako? Tara. Ayun sila, pre. Kuya, ba't nandyan ka? Ikaw, ba't ang pinili kong pinsa yung kuya ko? Nagiinom lang naman kami ah. Bakit ba nangingialam ka? Bet, paborito ka ni nanay, di ba? Oh, ba't din yan? Kuya, ba't din yan? Paborito ko marami ng nanay natin. Uy, tama na yan, Tol! Hindi po may paborito ako. Tama na yan, Tol! Hindi ko na kaya gawin lahat ng gusto ko. Bigay sa'yo lahat ng nanay natin, pero ganyan ka. Sa'yo lahat. Ba't nakikialam ka ba? Ano yan, Tol? Ganun. Sumbong kita kay mama. Di magsumbong ka. Ano ba problema mo? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tumigil ka ng dalawa! Tama na yan! Magsabi na si kuya. Ano ba? Tama na! Tumigil na kayo! Nahihirapan na ako sa inyo eh! Pa! Tawag mo lang siya. Tumawag ka na doon, kuya. Hello po, emergency. Hello? Ano pong kailangan ninyo? Emergency na imatay po yung mama ko. Pakibilis lang po. Please.
Okay. Anong location po ninyo? Sa Barangay Panakan 2 po, Matatag 2. Sige, pupunta na rin kami kaagad-agad. Saan po ang pasyente? Naku, ano ba nangyari sa kanya? Bigla lang po siyang hinimatay. Anong dahilan bakit siya natumba? Dahil ito siguro pag-away namin ng kuya ko. Pwede bang lumabas muna kayo? Check ko muna yung mama ninyo. Para mamanmanan na rin siya. Mother, gising na po pala kayo. Ano nangyari? Pinapunta po ako pa ng anak ninyo dito kasi nahimatay daw po kayo. Nasaan na sila? Pinalabas ko po muna, meron po akong about sa pag-check ko kanina sa inyo, ma'am. Meron po akong na-observe na pero wag po sana kayong mabibigla. Sige po. Nagkaroon po kayo ng Alzheimer disease, ma'am. Kumbaga, dulot po ito ng stress at anxiety na siyang naka-apekto po sa inyong utak na naging Alzheimer disease po. Paano to? Ano nang nangyayari sa akin? May mga naaalala po ba kayo kung anong pangalan ng anak ninyo? Meron akong naaalala. Si Jules? Alala mo? Oo. Siya lang naman yung anak ko, di ba? Pero nagkita na kayo ng anak mo na si Jules. Oo, nakita ko na siya. Pero sa tingin ko, dalawa ata yung anak mo. Hindi mo talaga naalala kung sino yung isa mong anak. Hindi eh. Sino ba siya? Sila? Sige, kakausapin ko muna sila para masabi ko rin sa kanila ang lagay mo. Sige. Ikaw ba si Jules? Opo. Maaari bang pumasok muna tayo? Naalala niyo po ba yung anak niyo ito, ma'am? Ito na nga po pala yung anak ninyo na sinasabi niyo si Jules. Jules nga po ba? Tama po. Naalala niyo pa po ba siya? Si Jules? Ay, oo. Siya yung paborito ko at nag-iisang anak ko na anak. Pwede sumama ko naman sa kanya. May mahalagang sabihin ako sa inyo. Ano po yun, Doc? Gusto ko lang sana ipaalam sa iyo na about dun sa kanina na pagkahimatay ng mama mo, hindi na normal lang na himatay. Kumbaga, hindi niyo siguro alam na meron na pala siyang sakit. Meron siyang sakit na tinatawag na Alzheimer disease. Dulot ito ng stress at saka siguro pagod na din. Ano bang mga dahilan ng pagka-stress ng mama ninyo? Ano po, Doc? Meron siyang Alzheimer disease. Kuya, ba't ka nagamukbong ng ganyan? Di mo ba alam ang problema? Kanino? Ma? Anak? Dahil ikaw yung paborito kong anak, sa'yo ko na itapangan ang negosyo natin lahat. Dahil ikaw yung paborito kong anak. Jules? Ma? Hindi ako si Jules. Ako ito yung anak ng bunso. Na si Kid. Ma? Na ano ka, Ma? Hindi ko maaalala. Anak? Ikaw ba talaga si Jules? Ma! Ano ba yan, Ma? Ngayon, masaya ka na, Kuya. Na ikaw lang tinuturing anak ng ating nanay. Ikakasaya ko ba kung may sakit si Mama? Ano ba kayong dalawa? Hinga kayo dito. Alam niyo ba na dahilan ng Alzheimer disease ng mama ninyo ay ang stress? Kayo ang siyang nagiging dahilan ng kanyang stress. Ano ba? Nasaan ba yung isa ninyong kapatid? Maraming alam eh. Ano namang kaguluhan to? Ito po kasing dalawa, nag-aaway na naman sila. Hindi ko alam kung anong dahilan ng pag-aaway nila. Alam niyo ba na may sakit ang nanay ninyo? Sabihin mo sa kanya kung ano kalagayan ng nanay ninyo. May sakit si Mama. Kuya, alam mo to? Alam niyo ba na may sakit ang mama ninyo? Hindi.
may sakit ang mama ninyo. Alam niyo kung bakit siya nahimatay kanina? Kasi, meron na pala siyang sakit na Alzheimer disease. Dulot ito ng stress. Siguro dahil nga sa mga problema kaya nararanasan niya yung ganun na sakit. Siguro dapat maging handa na rin kayo na sa mga bagay na mangyayari dahil nga hindi niya nga kayo naaalala. Dahil may isang anak lang siya na naaalala niya. Tsaka dapat yung ihanda yun na rin kasi syempre masasaktan kayo if ever na malaman niyo na yung dalawang anak niya ay hindi niya kilala kasi para sa kanya ang kilalang anak niya na kay si Jules. Mga anak, ito na yata yung tamang oras na pag-uusapan natin. Dahil hindi porket may sakit ako, hindi ko na kayo mahal lahat. Dahil porket si Jules yung paborito kong anak, sa kanya ko na ipapasa lahat ng ari-arian. Pero hindi. At isa pa, hindi naman lahat ng ari-arian ay mapupunta sa kanya. Halimbawa, ang negosyo mapupunta kay Kevin. Sa'yo, ang bahay. At dito naman, sa nag-iisang anak ko na babae, si Angel, sa kanya mapupunta ang lupa. Dahil meron pa akong may potential sa negosyo na dapat kong ibigay sa'yo, Kevin. Anak, dahil mas nakikita ko na ikaw ang may potential, sa'yo ko ibibigay ang negosyo natin. Maaari mo bang magampanan ng tama to? Opo naman, ma. Talaga ba ma, naalala mo kami? Oo, naaalala ko kayo. Pero anak, dahil sa sakit ko, hindi sa lahat ng oras, kontrolado ko yung nasa isip ko. Hindi sa lahat ng oras naaalala ko kayo. Pero pagpasensyahan nyo na, dahil sa sakit ko na ganito, hindi ko kayo nakikilala paminsan-minsan. Tay, anong problema, Tay? Sige, Tay, mauna na ako, Tay. Hindi ko pwede sabihin sa inyo, hindi naman kayo karapat-dapat. Sayang, hindi ko nalaman kung ano yung problema ni Tatay. But ano yun, Tatay? Hindi ko alam eh. Kung may din sana ako nalaman kung ano yung problema ni Tatay, may din sana tayo makuha ang pangalan. Ano kayo magandang bilhin? Washing na lang. Ay, sa bagay, para makatulong sa paglalaba mo. 1, 2, 3, go. May washing ko ba yun? Ito nga. Washing ko. Diyan, tingin na lang po kayo sa loob para sa paglalaba. Pero wag na lang. Kaya nga, tara, ang pangit ng service dun sa company nila. Punta ka dun. Sir, ma'am, ano po ba kailangan niyo? Bibili sana kami ng washing. Kaso, pangit ng service. Ay, ako na lang po kausapin niyo. Tungkol ka dun po sa washing. Meron po kaming, abot dun po sa washing sa akin. Meron po kami binibigyan dito ng gandang price. Pasok po kayo, sir. Sir, pasok po kayo, sir. Meron po kami binibigyan na TV. Meron din po kami binibigyan na electric fan. Mas magandang sales ng kumpanya namin kumpara sa ibang company katulad ng Hindi ako ng pera. Oo. Send ko na lang sa'yo sa Gcash. Sir, magandang umaga, sir. Ayan na naman siya. Sir, papaliwanag ko lang pala about sa sales natin. In this month, nakabinta po tayo ng 3 rep, nakabinta din po tayo ng isang TV, tapos isang selling fan. So, estimated po, nakaabot po rin tayo ng 300,000 for this month, only for the sales. Diyan, kaya gusto kayo na. Maraming salamat, sir.
Ay, nakakabad trip. Alam mo ba yung nangyari? Yung magaling nating trabador, nag-online ng sale. Ay, nakakabad trip naman. Ano na lang ako, pinakausap ko nga si tatay, biglang sumingit. Mga anak, may kailangan tayo pag-usapan. Abang doon pala sa may papamana ko sa inyo. Hindi kayo mamamana sa inyo ulit. Wala akong nakikita ng improvement sa inyong dalawa. Pero tay, sinusubukan naman namin gawin lahat eh. Lahat naman ang gusto niya, sinusunod namin. Bakit hindi niyo pa rin makita yung ginagawa namin dalawa? Kaya nga tay, di kurkit na may trabador tayo. Hindi mo na kami nakapansin dalawa ng kapatid ko. Tungkol doon sa pamana, may nakita na akong katrabahador. Kasi tingin ko mas magaling siya eh. May mas potensyal siya kaysa sa inyo. Gumagawa kaya tayo ng plano para mawala na yung bisyo na trabaho ni tatay. Paano ko kukuha ko ng mga tao? Sige, ako nang bahala. Ngayon, alam mo na yung gagawin mo. Oo boss, alam ko na ang gagawin ko. No boss, okay na. Mabuti naman kung ganun. Lalo na sila mama at papa. Kaya nga. Napadalaw ka po, Tito. Kumusta kayo? Pasensya na mga anak. Kailangan kayong malaman na hindi ito ang tamang oras para sabihin ito pero kailangan niyong malaman. Ano po yung Tito? May nautang si Kevin sa bangko na naiwan sa inyo. Ano? At may 1 taon lang kayong palugit para bayaran. Kung hindi niyo mababayaran, kukunin niyo lang ang bayan na bilang. Ano po dito? 1 taon lang? Paano naman namin mababayaran yun? Pero merong may naiwang 50,000 si Mama, pero hindi pa rin sapat sa utang natin 200,000. Hindi pwede mawala ang bahay na to. Kailangan natin kumilos. Dito tayo lumaki. Ano sa tingin nyo? Kailangan natin maghanap ng trabaho. Hindi sapat yun, Kuya. Kailangan natin ng negosyo para mas malaki yung kita. Tama. Pero ano kaya yung business yung sisimulan natin? Marunong man ako magluto. Paano kaya kung food stall sa labas? Sige, kumpitin natin. Food court, 15,000 initial stock, 10,000 permit, 5,000 total 30k na puhunan natin. Saan natin kukunin yung 30k na yan? Dun sa 50,000 na naiwan ni Mama, yung 30,000, yun yung gagawin natin yun. Para makabuo ng business. Pero kailangan niyo matarget yung kikitaan niyo per month. 150,000 pa kulang natin divided by 12 months. So kailangan natin kumita ng 12,500 per month. Hindi, sama natin magbili-bili. Hey! Pagod. 50 grasong sumay lang nabenta. 10 each
Sure, 500 ang kita, 200 ang puhunan, may 300 pa. Maliit pa yun. Ako mag-overtime gabi-gabi. Dadagdag ako 8,000 per month. Ay, ang mas maganda ako mag-deliver sa mga sa mga kapitbahay para bumalik-balik sila. O, tas maganda din, magdagdag tayo ng merienda. Lugaw sa umaga, tapos merienda sa hapon. Sige, pero tandaan nyo, lahat ng kikitain, ibibigay kay Ate Lisa. Walang gagastos ng walang resibo. So, ang kita natin sa day 7 na pagbenta natin, 3,200. Then yung expenses natin, 1,500. So, yung natitira natin is 1,700. Opo! Opo! Dumating na yung order ka? Sir, deliver sir. Amat niyo boss. Kamusta kuya? Pagod na ako, araw-araw na lang magdi-deliver. Ako din, pagod na ako, wala pa akong tulog. Hindi lang naman kayo ang pagod. Lahat naman tayo dito napapagod. Para sa atin din naman to, para sa bahay natin. Nakasambon pa lang tayo. Pero nakakaya pa na tayo ng 18K. Kaya nga, isipin na lang natin para matubos natin yung bahay natin. Oo, 8,000 plus na lang kay Jake. Total 26,000 na tayo. Ang problema doon, tumataas na yung presyo ng gas, pati karne. Mas bawas sa tubo yun. Hindi taasan natin ng 2 pesos ang presyo para madagdagan na nating savings para walang reklamo. Sige, gagawin ko. Hindi tayo pwedeng sumuko para sa bahay din natin to. Good news guys, nakaipon na tayo ng 90,000. Yes! Talaga? Opo kuya. Kaya kahit may emergency, hindi natin pwedeng galawin yung savings natin para sa bahay. Tama yan. Yan ang tinatawag na disiplina sa pira. Kailangan din marunong mag-ipon. Kaya pa yan, maghanap tayo tag-isang sideline. Ano mga sideline? Sige, mga construction ako. Sige, papasok ako sa wet market. Balita ko, dumadami na yung mga customer niyo. Ayusin nyo lang yung record. Ito po, Tito, yung record. Minsan napapaisip ako kung buhay pa sila mama at papa, siguro proud sila sa atin. Kaya nga, kahit wala na sila, nagtutulungan pa rin tayo magkakapatid. Si Linda tsaka si Majo nag-away sa boarding house. Wala, saan yun yung bahay nila? Doon. Guys, wait lang. May good news ako sa inyo. Anong good news mo? Pabuo kasi tayo ng 155,000. Talaga? Opo kuya, kakakount ko lang po dito. Patingin niya. Opo. Ginawa natin to para kay Papa at Mama at para sa bahay natin. Proud ako sa inyo mga pamangkin. Thank you po, Tito. Worth it din yung ginawa namin. Kaya nga eh. Hindi lang bahay yung naligtas nyo. Natuto pa kayong magtulungan. Ayos yun. Ano ba anak? Saan ka na naman pupunta? Ano pinagagawa mo? Jessa, ano na naman inutos mo sa kapatid mo? Ano ba yan? Napakasimpleng gawain, di kayang gawin? Like, camera. Oo nga, pinapabili ka lang naman, ang dami mong arte. Tin, tara nga dito, alalayan mo nga si Jim. Tara nga mag-usap tayo. Oo, narinig namin, huwag ka na magsalita.
may kapansanan yung kapatid nyo, ginaganyan nyo pa. Alam naman namin yun, ma. Simpleng bagay lang, hindi kayang gawin. Ano ba yan? Nag-uusap pa kami, bigla kang sumisingit. Ano ba yan, Joan? Ano ba yan, Jo? Wala ka na bang paggalang? Tara na nga, Jem. Ano ba yan? Simula nung pinanak tayo, hindi na tayo kapansin-pansin kay Mama. Ako nga na mas nauna pa sa'yo, hindi ako napapansin. Magandang araw po. Uy, magandang araw, Dok. Kamusta? Maganda naman po ang kalagayan ng anak niyo, ma'am. Kaso ikaw lang po yung concern ko, pati ikaw may sakit. Ma'am, may concern ako sa'yo. Ano po yun, Dok? Pati ikaw po may sakit. Ano po yun, Dok? Pati ako may sakit. Ano po sakit ko? Kidney failure, ma'am. Ma'am, mauna na po ako. Okay, sige, Dok. Salamat po. Paano ba ito, Nak? Anong gagawin natin? Pabayaan mo na yun, anak. Ikaw na lang ang lagi paborito ng mama natin. Oo nga, ikaw na lang ikaw. Paano naman kami? Ano ba yan kayo? Magkakapatid nag-aaway-away. Yan ka na naman. Diyan ka na naman sa anak mo. Magandang araw po, Tito. May dapat tayong pag-usapan. Total, wala na kayong pera. Ito, titulo ng mama niyo, perman niyo. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Tita, huwag niyo po sigawan yung kapatid ko. Basta, pag-isipan yan, wala na kayong pera. Bahala na kayo dyan. Sorry sa mga nagawa namin. Nagsisiyan namin. Kailangan natin magkakaayos para matapos natin itong problema na to. Magandang araw sa inyong magkakapatid. Magandang araw daw. Ano kung sadya niyo? May masamang nangyari sa inyong mama. Ha? Ano nangyari sa mama namin, Dok? Huwag nyo lang sana ikabibigda. Bakit kasi Dok? Wala na ang inyong mama. Dok, upo ka muna para pag-usapan po natin. Ano po sakit ng mama namin, Dok? Dahil umabot na sa final stage ng kidney failure. Talaga ba, Dok? Ilay ka rin ba? Ano problema mo, Day? Namatay po kasi yung Dito wala na si mama. Madali ka. Madali na rin ba? that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number